ang nakaraan. Sa totoo lang, nainggit nga ako sa mga half-brothers and sisters ko eh. Dahil buwang pamamahal na nakukuha nila sa mga magulang nila. Samantalang ako, ayun, out of place ako. Parang ini-ignore nila ako. Parang gusto nilang burahin nga ako sa kanilang buhay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. I was so hopeless. Alam mo, AC, minsan kasi hindi maiwasan ang mga maling desisyon sa buhay. Wala naman kasing perpektong tao, di ba? At hindi natin sila ma-judge kasi wala tayo sa posisyon nila. Kung perpekto lang sana ang tao, perpekto ang mundo, siguro walang magturusa, walang gulo, walang problema. Pero maaaring boring din kasi kung gano'n na mangyayari. Ang pagpapatuloy. Kinabukasan na may nag-deliver ng kama sa apartment namin. Nagtaka lang ako kasi wala namang sinabi si Easy na nag-order siya ng kama. Pero may kaba akong naramdaman. Naisip ko kasi na baka lilipat na ang girlfriend niya. Aaminin ko may kirot akong naramdaman. Yung insecurity, yung takot na baka hindi ko ma-handle na nariyan siya. Kasama namin ang girlfriend niya sa apartment. Pero may isang bahagi ng isip ko na nananatiling positibo. Kasi nga, ang relasyon lang naman kasi namin ni Easy ay yung sa apartment rule niya. Ang gumawa ng assignments, ang magluto, maglinis ng bahay at maglaba. Siguro naman ay hindi nalugi si Easy niyan. At siguro naman ay walang rason na magdududa ang girlfriend niya ng kung ano-ano. Pero syempre, kailangan din klaro kung gusto pa ba ako ni Easy na manatili na naroon. Baka kasi ang girlfriend niya na ang gagawa ng mga ginagawa ko. Nang dumating si Easy, agad din niyang tinanong kung dumating na ang kama na in-order niya. Sinabi kong nasa sitting room lang ito dahil hindi ko alam kung para saan at kung saan ito ilalagay. Sa kwarto ko na lang, Jim. Ang sagot niya habang dire-diretso lang siya sa kanyang kwarto. Doon na nakumpirma ng utak ko ang aking takot. Hindi na ako nakakibo. Malungkot man ay sinarili ko na lang ito. At nang lumabas siya ng kwarto, nakapambahay na siya. Naka-shorts at nakasando na lang. Jim. Halika nga, tulungan mo nga akong ipasok ito sa loob ng kwarto ko. Ang pagtawag niya sa akin. Dali-dali naman akong pumesto sa kabilang gilid ng kama at tinulungan siyang ilipat iyon. Nang mailagay ko na ito sa tamang pwesto, tinanong niya ako. Oo, diba? Swak na swak siya rito. Oo. Maganda nga yung pwesto rito. Nga pala, Easy. Handa na pala yung hapunan mo, nakahayo na sa mesa. Teka, bakit hapunan ko lang? Baka sa labas na lang ako kumain. Bakit naman? Di bang sabi ko sa'yo, sabay na tayong kumain palagi. Ano ka ba? Wala kang dapat alalahanin sa pagkain dahil sagot ko yun. Walang problema doon. Kaya halika na. Ito naman parang others. Sumunod naman ako sa kanya sa hapagkainan. Nang umupo siya ay umupo na rin ako. Nalungkot lang kasi ako sa maaaring paglipat ng girlfriend niya sa apartment kaya parang hindi ko feel na sabayan siya sa pagkain. Nang nagsimula na kaming kumain, hindi ko rin napigilan ang sarili ko na maglabas ng saloobin. Kapag magkasama na kayo ng girlfriend mo, mas okay siguro na umalis na ako. Maghahanap na ako ng ibang matutuluyan. Ha? Ano yung sinasabi mo? Yung girlfriend mo, kung lilipat na siya rito, maghahanap na ako ng ibang malilipatan. Mahirap kasi baka alam mo na, makaistorbo pa ako sa inyo. Ano ba yung pinagsasabi mo, Jim? Di ba lilipat na siya rito? At sino naman nagsabi sa'yo niyan? Di ba kaya ka bumili ng bagong kama? Ay tangi, hindi para sa kanya yun, kundi para sa'yo yun. Doon ko na rin sa kwarto ko matutulog para mas makapagkwentuhan pa tayo. Tila naman binatukan ako ng matigas na bagay sa ulo ko. Bigla akong natameme habang pinaprocess ko sa aking isip ang sinabi niyang sa isang kwarto lang kami. Okay lang naman ako sa sitting room eh. Oo, ikaw okay.
Pero ako, yan ang gusto ko. Ganun ba? Nakakahiya naman. Hindi man masabi ng bibig ko pero tila nagtatatalo na sa tuwa ang puso ko. Iyon na nga ang simula ng mas pagiging close pa namin ni Izzy. Lagi siyang umuwi ng maaga at wala kaming ibang gagawin kundi ang magkwentuhan lang sa lawn o di kaya ay sa kwarto. Kapag wala naman siyang pasok ay tumutulong siya sa akin sa paglilinis ng apartment, sa paglalaba at sa lahat ng gawain pa. Kahit nga yung lawn ay mas lalo pa naming napaganda. Malinis, maayos sa mga halaman, may mga lilim ng kahoy at palms. Bumili rin siya ng mga bagong ornamental na pananim dahilan upang mas lumamig pa ang lilim at lalong mas nakaka-relax pa. Kinabitan din namin ng mga lighting sa mga paligid pati ang mga puno, kaya sa gabi, magandang tumambay doon. Napansin ko rin na hindi na ako masyadong binibigyan ni Izzy ng mga assignments. Nang tinanong ko naman siya ng tungkol dito, ang sabi lang niya ay ginagawa na niya sa opisina, kaya natuwa naman ako. Hindi dahil wala na akong gagawin kundi feeling ko ay naging mas responsable siya. Iyon nga lang pagtulong niya sa paglilinis ng apartment, ramdam ko may pagbabago sa kanya at masaya rin siya na nakikita ang resulta ng aming pagod. Isang araw na wala siyang pasok, habang naglilinis kami ng kwarto, nakita niya ang pendant ng kalahati ng puso na ikinabit ko sa aking keychain. Ipinatong ko lang kasi sa ibabaw ng mesa mga susi ko. Kinuha niya ito at binasang nakasulat. Iyong nahating I love lang kasi ang nasa akin. Yung karugtong na you ay na kay Joseph. Nasaan ba ang kalahati nito? Nasa kanya. Itinago ba niya? Sa totoo lang hindi ko alam. Paano ka ba makakamove on yan kung yung mga alaala niyo itinatago mo pa? Sandali nga, akin na yan. Tatanggalin ko lang yung pendant niya sa keychain mo. Ito. Yan na yung mga susi mo. Uy, ibalik mo sa akin yan. Huwag ka mag-alala. Dito ko muna siya ilalagay, okay? Ang sabi niya, sabay hugot sa drawer at kinuha ang isang maliit na garapon. Ipinasok niya roon ang pendant tsaka ibinalik sa ilalim ng drawer. Uy, teka nga. Anong gagawin mo dyan? Diyan lang muna yan. Paglipas ng 1 linggo, tatanungin pa rin kita kung gugustuhin mo pa siya o itatapon na lang natin siya sa dagat o susunugin. Okay. Ganun na kami ka-close ni Izzy. Halos lahat na yata ng bagay sa kanya ay alam ko na. Pati mga hilig at ayaw niya, ganun din naman siya sa akin. Maliban na lang sa tunay kong pagkatao na inililihim ko pa rin sa kanya. Pero para sa akin, hindi naman ako nababahala dahil alam kong hindi mabubunyag ang aking sikreto. At isa pa, bagamat sobrang na-attach na ako sa kanya, wala akong balak na juwain siya o pagsamantalahan siya. Oo, nahihirapan na ako, pero kaya ko pa naman siyang kontrolin. Isang gabi umuwi si Izzy sa apartment na sobrang lasing. Umatin kasi siya sa birthday party ng boss niya. Bagamat nagpaalam naman siya sa akin, ang sabi uuwi siya kagad. Kaso napilitan siyang uminom dahil nahihiya daw siya sa kanyang boss. Hinatid naman siya sa apartment ng kanyang mga ka-office mates. Kagaya ng unang beses na nalasing siya, pinunasan ko uli ang buong katawan niya. Ramdam ko pa rin ang kakaibang kilig at paghahanga sa kanya. Lalo na dahil sa sobrang kaswitan niya. Kahit na may nararamdaman akong kakaiba, pinipilit ko pa rin kontrolin ang sarili ko kagaya ng dati. Pero sa hindi ko inaasahan, nang tatayo na sana ko upang bumalik sa aking kama, bigla kong hinawakan ni Izzy sa kamay at hinila niya ako pabalik. At dahil sa gulat, nawalan ako ng balanse at bumagsak ako sa tabi niya. Doon niya ako niyakap ng mahigpit. Nung una natulala ako at hindi ko alam ang gagawin. Pero habang patuloy niyang pinaparamdam ang halaga ko sa kanya, hindi ko na rin nakayanan ang bigat ng naramdaman ko. Bumigay ako. Ang bawat sandali ay naging mas puno ng damdamin at tila nakalimutan ko ang lahat maliban lang sa kanya. Sa gabing iyon, nagpadala kami sa pagkakataon. Hindi na lang basta roommates ang aming samahan. Naging mas malalim pa ron. At doon nagsimula ang isang koneksyon na hindi ko inakalang
darating sa pagitan naming dalawa. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Maraming katanungan ang bumagabag sa aking isip. Kung alam ba ni Izzy ang kanyang ginawa? Kung sinadya ba niya iyon sa akin o ang buong akala niya lang ay ang girlfriend niya ang kanyang kasama? Nabalot ng takot at hiya ang aking isip. May lungkot din akong nadama na baka paggising niya sa umaga ay mag-iba na ang tingin niya sa akin dahil na-discover niya na bakla pala ako. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip sa nangyari. Pabaling-baling na lang ako sa higaan noon. 7:00 ng umaga nang magising ako. Dali-dali akong nagluto ng agahan. Kahit sa paghahanda ko sa aming makakain, ay naroon pa rin ang kaba at takot na baka iyon ang huling araw ng pagtira ko sa apartment ni Izzy. Nang matapos ako sa pagluluto, nahiga ako sa sofa. Hindi na ako bumalik sa kwarto niya sa takot na baka sigawan niya ako, pagalitan o hindi na kausapin. Tuliro ang utak ko. May saya dahil sa nangyari. Pero may takot din na baka iyon ang huling araw ko sa apartment na iyon. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Bigla akong napabalikwas at naupo sa sofa. Pinakiramdaman kong yabag niya. Tapos ay palihim akong muling humiga sa sofa at nagkunwaring tulog pa rin. Hi Jim, good morning. Nakapagluto ka na ba? Ang narinig kong tanong niya, tila walang nangyari. Kagaya ng bawat gising niya, ramdam kong walang ipinagbago. Nagkunwari akong galing sa pagtulog at nagising lamang sa kanyang tanong. Oo, meron na dyan. Sige, papangon na ako, ihanda ko na. Saglit lang . Nakita ko namang naupo siya sa hapagkainan habang nagsasandok ako ng kanin mula sa rice cooker. Kahit parang wala siyang naalala sa nangyari, hindi pa rin maalis sa isip ko ang takot. Ni sa pagsasandok ng kanin ay halata ang panginginig ko. Pasensya ka na talaga kagabi . Wala talaga akong maalala . Paano ba ako nakabalik dito sa apartment? Hinatid ka ng mga kasama mo sa work. Nagtaxi sila. Ganun ba? Nakakaya naman. Hindi naman pa ako sumuka. Siguro dun pa lang sa party niyo sumuka ka na. Basang-basa ang damit mo . Sobrang nakakaya na talaga. At pati ikaw, naabala ko pa . Ano ka ba, okay lang yun. Salamat pala sa pagpunas mo sa akin kagabi . Alam mo yung ginawa ko sa'yo kagabi? Oo. Kasi pagising ko, nakahubad na ako at bago na ang boxer shorts ko. Pinalitan mo ako, di ba? Kaya maraming salamat. At dahil sa sinabi niya ay nakahinga ako ng maluwag. Isang araw habang nasa mall kami, dinala niya ako sa isang store kung saan may mga tindang iyong tinirintas na pulseras. Pumili siya ng 2, iyong couple. Ang nakasulat sa parehong pulseras ay, I'm yours. Nang binasa ko iyon, nakatingin din pala siya sa akin na pinagmamasdan pala ang aking reaksyon. Biglang pumutok ang tawa na naming dalawa. Bakit naman I'm yours? Walang iba . Anong gusto mo, yung I'm your hubby, I'm your wife? Mamili ka. Kung sa bagay, sige na nga. Okay, simula ngayon, mate na ang tawagan natin, okay? Mate? Bakit naman mate? As in roommate. Alam nga namang room ang tawagan natin. Ano yun? Hoy, kwarto, halika nga rito. Ganon, yun ang gusto mo. Sige. Mate? Uy, maraming salamat . Anong salamat ka dyan? Bayaran mo yan, mate. Sa totoo lang, lalo pa akong nalito sa mga inaasta ni Izzy. Parang gusto ko na tuloy mag-assume na love din niya ako. At saka yung mga nangyari, feeling ko alam niya lahat. Ayaw lang niyang aminin. Pero ang pinakamalaking katanungan talaga sa isip ko ay, bakit ganun siya ka-sweet sa akin? Mahal din ba niya ako? Aminin ko naman na masaya ako bagamat ayaw ko rin dahil ayaw ko na talaga. Alam ko na kasi ang kahantungan ng lahat. Nang nakauwi na kami ng apartment,
Hinugot niya mula sa drawer ang inilagay niyang remembrance namin ni Joseph. Ano? Gusto mo pa ba siya? O susunugin na natin ito? Ang tanong niya habang iniangat iyon sa harapan ko at nakatingin siya sa akin. Nakangiti na parang may halong pang-aasar. Uy, mahal pa rin niya, hindi pa rin nakaka-move on. Anong pinagsasabi mo dyan? Anong hindi pa nakaka-move on? Sige, sunugin mo na yan. Ang sabi ko sa kanya. Bagamat syempre, may kaunting pagtutol pa rin ang aking kalooban. Dali-dali siyang kumuha ng frying pan at inilagay iyon doon. Binuhusan ng gas at saka gamit ang lighter niya ay sinindihan iyon. Sumiklab ang keychain at unti-unting nalusaw. May sakit pa rin ako naramdaman. Iyong mga masasayang alaala, iyong mga mumunting awayan, iyong pagka-sweet ni ex, at iyong huli naming pag-uusap na puno ng sisihan at sumbatan. Uy, iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ang pang-aasar ni Izzy nang napansing hindi ako kumikibo at seryoso ang mukha na nakatingin sa natutunaw na keychain. Huwag kang maingay dyan. Di ako mapag-emote eh. Kawawa naman. Halika, hug na lang kita. Ang sabi niya habang iniunat ng kanyang mga braso pahiwatig na handa niya talaga akong yakapin. Niyakap ko siya. Nagyakapan kami. Doon na pumatak ang luha ko. Izzy. Maraming salamat sa lahat ha. Salamat naman saan? Dito. Kasi tinulungan mo ako makapag-move on. Drama mo. Wala yun. Ang bait mo pala no? Ngayon lang to. Maya-maya lang salbahe na uli ako. Kaya enjoy mo na habang nakamabait mode pa ang utak ko. Baka biglang mag-take over na ang pagkasalbahe ko, mabugbog na kita sa kadramahan mo. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Tapos ako para akong siraulo na umiiyak tapos tumatawa. Ganyan na ang level ng aming pagiging magkaibigan ni Izzy. Itutuloy. Abangan ang episode 4. Bago po ako magpaalam ay gusto ko munang magpasalamat unang-una kay Sir Michael Joha na writer o nagsulat ng kwentong ito. Itong napakagandang kwentong ito. Magpapasalamat ako sa kanya kasi it's a privilege na bigyang buhay ang isa sa kanyang obra. Ang ganda ng kwentong ito kaya tapusin nyo hanggang huli. Hindi ko lang siya ma-record ng isang upuan kasi ang haba niya. Kaya ginawa siyang mini-series. Pero ginagawa ko naman ang lahat para ma-record ko na sunod-sunod para ma-i-air na kaagad siya. At nang hindi kayo nabibitin. Nga pala ulitin ko ulit ha, may uncut version ako nito na naka-upload sa drive ko. So kung gusto niyo siyang mapakinggan, yung wala talagang preno, yung sizzling sisig talaga, magpa-member na kayo. Pero hindi naman po ito mandatory ha kung gusto niyo lang po. Kasi kung magpapa-member po kayo, malaking tulong po sa channel natin para ma-maintain po natin yung channel natin. Yung channel na to. Kasi gagamitin ko po yung mga kinikita sa membership para sa pag-avail ng mga ginagamit kong editing tools para dito. Kaya malaking tulong po kung magpapamember kayo. At yung mga perks po, syempre, unang-una, kayo po makakarinig ng kwento na uncut version itong mga kwentong ito. Kasi hindi ko naman po siya pwedeng i-upload dito kasi baka tayo ma-call out ni YouTube. So nagawa na lang ako ng drive na pwedeng ma-access exclusive na mga member. So ang gagawin nyo lang po, once a member na kayo, mag-PM lang po kayo sa Facebook ko, sa page or sa mismong account ko ng inyong Gmail. Mas maganda po Gmail ang ibigay nyo sa akin para hindi na magka-issue. At syempre, ina-upload ko pa rin ito sa channel ko kaso nga lang medyo lilo tayo, conservative tayo dito sa YouTube. Kaya parang, alam nyo na, conservative talaga yung na-upload dito. At nga pala, bago tayo magkalimutan kung hindi pa kayo nakasubscribe, baka naman, subscribe na kayo at i-hit nyo na po yung notification bell para once na mag-upload ako, man-notify kayo. At mag-comment na rin po kayo ng tungkol dito sa kwentong ito. Mag-react po kayo ng kahit ano. I-comment nyo po yung pananaw nyo sa kwentong ito. Or kung gusto nyo mag-comment kayo ng short message at ng shoutout, babasahin ko po yan o isya-shoutout ko kayo sa mga susunod na kwento. At special shoutout sa nag-avail na ng membership ng channel natin kay Sir John Valentin, Ramesis Lau, kay Sir Ruel Mariano, Din Uno, Russell Fabila,
at Miggy Abrugena. Kung mayroon po kayo mga short message mga members, mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo. Babasahin ko po yan. Nakaprayo po kayo. And once again, this is Kuya Dax. Hanggang sa susunod na episode ng kwentong ito. Bye-bye!